To this video ay pag-uusapan natin ang insert plate ni LTO kung sino man ang nakaka-experience dyan. Dahil ang mga ibang nagpaparinyo ng motor, ng papilis ng motor nila ay saglit lang. Pero kabaliktaran ang nangyari sa akin. Inilabas ang motor sa kasa. 1 taon na. Sagot ni Honda ang 1 taon na insurance at 1 taon na papilis ng motor. So, na-expired. Pumunta ako sa LTO. So, sabi nila, kumuha ka muna ng insurance. Dali-dali ako pumunta sa insurance kasi marami doon sa mga tabi-tabi nila ng mga insurance kuhaan. So, bumayad ako ng 650. Napag-alaman ko guys na mas maganda pala sa Cebuana 400 lang or 450 Cebuana insurance. So, pagkatapos kong kumuha ng insurance, pumunta na ako sa ammunition. Okay, doon sa pausukan. Pagdating ko doon, ay puno na. Ay, bago pa pala ako pumunta doon, ay kumuha muna ako ng plate number na plastic na standard size. Kasi yung gamit ko na 180 pesos ay cute siya. Yung nakaganyan sa gilid guys. Nakaganyan, maliit lang. Kailangan daw pag pumunta tayo sa ammunition ay standard plate number kahit na hindi original, basta ay standard size. So, nagbayad ako doon, plastic na manipis lang, pero standard ang size. So, okay na. Kaso nga lang, puno na. Kasi ang quota daw nila ay napuno na. Meron silang quota everyday. Pagkatapos, sabi sa akin ng kinuhan ko ng insurance ay kung gusto mo bukas bumalik ka, iwan mo sa akin ng 650 para sa ammunition. Sabi ko, pwede naman siguro sa iba, kaya hindi na. Maghanap ako ng iba. Tinuro sa akin ng isang din doon. Sabi niya, pumunta ka dyan sa may Bulacan. Malapit lang dito. Kasi Novaliches yung pinuntahan kong LTO eh. Malapit lang. Sabi niya, siguro mga more or less mga 5 or 3 kilometers. 3 to 5 kilometers. So, pumunta ako. Pagdating ko doon sa LTO, sa may parte ng Bulacan na yan, dyan malapit lang sa may Novaliches. Bulacan na yon, basta sakop ng Bulacan ay okay na. Ininspeksyon na yung motor ko kasi kaunti lang yung pila doon eh. Kukunti lang talaga. Ininspeksyon na. Nung makita niya yung plate number ko, ay sinauna daw na pamamaraan ang nakalagay doon sa loob ng 1 taon. So sabi niya, hindi po namin ito tatanggapin. Bumalik ka muna sa LTO Muson at pumunta ka doon at sabihin mo na insert plate. Okay? So dahil hindi ko alam yung Muson na yan, medyo malayo, alam ko Novaliches, doon sa pinanggalingan ko, meron doon LTO, doon ako pumunta. Pagdating ko sa LTO ay pinasok na sa computer. Okay, tapos na. Bumalik ako ngayon doon sa sa ammunition. Ang problema, hindi pa daw pumasok. So, maghintay-hintay daw ng mga ilang araw. Aba, grabe naman. So, hindi ako makapa-ammunition dahil nga hindi pa daw pumasok. Pati yung insurance ay pinuntahan ko. Ang sabi niya, hindi rin pumasok yung insurance kasi nga, kailangan muna ng insert plate. So, ang ginawa ko, sabi sa akin nung kinuhan ko ng insurance ay pumunta ka sa main diyan sa may Quezon Avenue at lakarin mo yung plate number mo sa insert plate kasi mabilis diyan. Pagkatapos diyan, automatic okay na. Ang problema pagdating ko doon ay tinanong sa akin kung saan ako nanggaling kasi nakita naman doon sa record. Sabi ko doon sa may Novaliches. Sabi niya, iyon na yon, kung ano yung ginawa nila diyan sa Novaliches ay ganun din ang gagawin namin. Kaya intayin mo na lang. Wala tayong magagawa dyan. So, hindi nila ginalaw or in short, hindi sila nakialam. So, nung hindi ako nakano doon ay pwede pala pumunta sa ammunition. So, ang ginawa ko, punta na lang ako ulit sa ammunition kasi kahit na hindi insert plate yun, pumunta ako doon sa mga ammunition sa Quezon Avenue. Marami dyan eh. Pagdating sa Quezon Avenue, hindi nila tinatanggap. Yung isang ammunition dyan ay naghanap ng original plate number. Kailangan daw kasi 1 taon na.
sigurado na meron na yun. So, bumalik naman ako sa may LTO kasi sabi niya, i-verify mo dyan sa LTO kung lumabas na yan sa LTO na release na nila doon sa dealer. So, bumalik naman ako dyan sa may LTO main office. Tinanong ko ulit. Nakulitan na si yung nagtatrabaho doon. Sabi niya, sabi ko sir, hindi. Tatanong ko lang sa'yo kung na-release na itong plate number na ito doon sa dealer. Kasi kung sakaling na-release na at wala pa kay dealer, tinawagan ko wala pa daw. Ibig sabihin, para malaman natin kung talagang wala pang release na plate number. So, itinuro niya sa akin yung scan. In-scan ko. Sabi niya, scan mo dyan yung number at makikita mo ang resulta. Nag-download pa ako ng scan. So, pag-download, sinerge ko doon sa nakalagay doon. Ang lumabas, sabi niya, anong lumabas? So, ang lumabas doon, ang lahat ng plate number mula noong March 2023 hanggang December 2000 hanggang December, mula noong March 2023 hanggang December 2023 ay naka-suspende, nakabinbin, wala pang release. Pero yung motor na inilabas sa kasa na yon ay February pa. So ibig sabihin ay hindi pasok doon sa nakabinbin na mga plate number. Napanood ko kahapon nung isang araw na spokesman ng LTO ay ang sabi niya ay hindi problema sa LTO ang mga plaka. Kung hindi, ang may problema yung mga dealer. Iniipit nila. Hindi ko alam kung sino talaga ang may kasalanan. Kasi sa totoo lang guys, nung inilabas yung motor na yon ay wala pang plaka. Tawag ako ng tawag, balik ng balik doon kasi doon ko pa sinisense oil dyan sa dyan sa Marikina na yan. Marikina na Honda. Pero ang sabi nila ay wala pa talaga. Noong bago ko ilabas yung motor na yon, ang sabi nung bantay doon ay sabi niya, medyo matagal to sir kasi matagal mag-release ang LTO. Pero kung gusto mo mabilis ay mayroong paraan. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, magbayad ka ng 3,000 isang linggo or 2 linggo lang yan, meron na yan. Sabi ko, ganun po ba? 3,000? Kumpara sa maghihintay na lang ako na wala akong babayaran. O di ba? So ang ginawa ko, siyempre, naghintay na lang ako. Hanggang ngayon, 1 taon na mahigit ay wala pa rin. Noong pumunta ako doon sa ammunition na naghanap ng original na plaka, iba-iba kasi yung ammunition mga PAPs. Mayroong naghanap ng standard pero ang karamihan standard kahit na temporary. Meron naman yung napuntahan ko ay original talaga yung hinanap niya pero mura ang simulan niya, 400. Doon naman sa tumatanggap ng mga plate number na mga kahit na plastic basta standard size ay 650. Yung iba naman 550, iba-iba po yan conforme sa may-ari ng ammunition. So hindi ko alam kung totoo yung napanood ko sa LTO na iniipit ng mga dealer yung plate number na yan. Kasi minsan meron bumibili ng motor na minsan nagbabayad na lang ganun. O sige, 3,000. Yung may mga pera, okay lang yun, walang problema. Pero sa mga katulad natin pobre, mabigat yun, yung 3,000 na yun. So mga paps, sa mga nakakaalam, ay pwedeng comment ang video kung ano po yung experience nyo. Kasi hanggang ngayon, ay iniintay ko pa ang insert plate na sinasabi nila. So, ilang araw na? 5 araw na, hindi tayo makabiyahe kasi huhulihin daw tayo ng LTO. Ngayon, pag mahuli yun, yung magkano ang multa ng hindi naka-renew ng papilis ng motor? 10,000. Oo, pag hinatak pa yung motor mo, dadagdagan pa yan. 10,000 pataas. So ngayon, hindi tayo talaga pwede bumiyahe. Kasi kapag matsimpuhan ay 10,000 pataas ang babayaran natin. Sino nga ba talaga ang may kasalanan? Yung dealer ba o yung LTO?